guys, at ngayon po nandito po tayong muli. Welcome po sa ating munting kusina. At ngayon pong umaga ay time check po, alas 8 ng umaga. At ngayon po ay July 18. So last time po hindi po tayo nakapag-upload, 2 days na po kasi meron po kami inasikaso doon po sa punta po kami ng Cavite sa Imus. So ngayong umaga po, dahil po umuulan, ngayon po naman itag-ulan talaga, June, July, August dito sa atin po sa Pilipinas ay tag-ulan po talaga. So, nag-iisip po ako kung anong aalmusalin at meron po pala tayo dyang bihon. So, magluluto pa tayo ngayon ng bihon gisado. At ang ating pong ilalagay ay hipon. May dumaan po na nagtitinda ng hipon, so bumili po ako. Yan pong nakahiwalay. Yan po ay save for later. Wow, later. Ito po ilalagay natin konti lang naman dahil konti lang naman po kami dito. Mga 4 lang po kami, so pansahog lang. So kaya po ako may hawak na toothpick dahilan po tatanggalan po natin syempre ng ano sa likod dito. Yung ano niya, yung kanyang bitsuka. Ano bang tawag doon? Yan ah. Yan, gaganon nyo lang po ng toothpick at pusa na po yan lalabas. Ayun. Yan po. At mamaya po, papakita natin ang ingredients. So, ulitin po natin. Recap para ho doon sa mga maglilinis po ng hipon. Natanggalan ko po ng ulo kay para ho maging ano po siya, maging malasa, lumabas po yung lasa niya pagka atin pong niluto. Yun. Naputol, sumobra. Ayan, ayan. Saglit. Ayaw niya. Ayaw po niya, durog na. Kaya, wait. Ulitin natin. Ulitin natin. Yan. Wait nyo lang. Patayin ng maganda-ganda. Yan. Dito, tutusukin. Kita ko lang po ito sa YouTube. Bakit parang ang dali sa YouTube. Tapos dito ngayon. Ayun. Yun naman pala. Oh, kita nyo po. Yan. Ganun lang po. Pagtanggal ng kanyang vein pala yun. Vein. Tawag doon. Kanyang. Yan po kasi nanggaling dyan ang kanyang kinain. So, mamaya po antayin nyo at iluluto po natin ang ating pansit gisado. Nandito na tayo ngayon sa ating munting kusina. At ito na po ang ating mga ingredients. Magluluto po tayo ng bihon gisado ngayong umaga. At yan po ang ating almusal. So, get ready guys. Ito na yung ating mga ingredients. Yan. Ito po ang ating sibuyas, bawang at saka chorizo po ba kung ano yan? Chorizo bilbao. Tapos ang ating carrots at ang ating Baguio beans, pinaghalo ko na po yan. Tsaka ang ating repolyo. Bahala na po kayo sa inyong mga buhay. Ako po ganyan. So ito po, meron tayong oyster sauce. At bakit tayo may itlog? May itlog po kasi yan. Ang ingredients po natin may itlog. Ang ating bihon. At ang ating hipon. So magluluto po tayo ngayon ng sinabawang hipon. Ay hindi. Sinabawang bihon. Ay hindi. Sinabawang bihon? Hindi. Tayo po ay magluluto ng ginisang, bihon gisado. Yun. At nandyan po, nakasilip po sa aking likod ang mga anak ko. Yan. So, start na po tayo. Yan. At saka mayroon po tayong tubig pala dito sa tabi. At meron po pala tayo ditong tubig sa tabi in case po na masunog ang ating niluluto. Hindi po. Ito po yung sabaw. Ay, yan! Ang bihon! Mabuti na lang hindi na, no? Dalawa lang ang nalaglag. Ang hirap kasi ng aking kusina dito. Dito tayo sa labas. Galaw ng galaw. Galaw ng galaw ang ating cameraman. So, yun, nahulog. Pero okay pa rin siya. Beautiful. Beautiful pa rin siya. Siguro itaas mo ang camera kapag ako'y nayoko. Kasi Hindi na sakit kaya. ng aking likod.
Hindi makita. So, yan. Okay na, guys. So, start na po tayo. So, yan po ang ating tubig. Okay. Napanlagay po dito. Siguro mga 1 to 2 cups lang yan. So, kayo na pong bahala. Yan. At ayaw pa pong gumana ng ating gasol. O, Eunice. Ayun. Ayan po, gumana ng ating gasol. At ang ating mga ingredients. Ang unahin po natin, iluto ay ang ating itlog. So, ang ating itlog, hindi po yung kasama. Hindi, joke lang. Kasama po yan sa ating bihon. Gisado. So, yung iba, wala pong bihon. Wala pong itlog na nilalagay. Ako po meron. Meron po tayong itlog na ilalagay. So, mga bata, manood lang kayo. May itlog po tayong ilalagay sa bihon. Let's do it. Yan. Yan. Lagyan po natin ng konting asin yan. Ang layo ng asin namin, andun pa sa dagat. So, yan. Asin lang muna. Yan. Pagkatapos po natin iluto ang ating egg, ang ating itlog. Yan. Isa-set aside po natin to. Ang ating itlog. Neng, paano nga ako? Paabot na ang lagayan. Set aside natin tong ating itlog na niluto. Kasi hindi naman siya kasama. Hindi, joke lang. Kasama po ito. Malit lang. Malit lang. Dito. Tanggalin natin. Aside po natin muna itong ating itlog na niluto. Ayan. Mamaya po natin ilalagay yan. So, maglalagay po tayo uli ng konting mantika. Para naman po dito sa ating chorizo bilbao. Ito lang po natin ng konti. Chorizo bilbao. Ito po nabibili din po ito sa mga nagtatanong kung saan nabibili ito. Nabibili din po ito sa palengke. Meron din po itong sa palengke. So, iset aside din po natin ang ating chorizo bilbao. Pause mo na yung pag-iaan. So, yan. At naset aside na po natin ang chorizo bilbao. So, ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Sibuyas mo lang yung una ko kasi para at saka yung bawang. Sabay ko na. Alam niyo naman ako sisabay. Yan. Yan po. Yan. Tapos ang ating pong hipon. Walang sipon. Ating pong hipon. Yan. I-ano mga muna. Okay. So yan. Golden brown na po ang ating sibuyas at bawang. Ilagay na po natin ang hipon.
Ang hipon natin ay okay na. So, ilalagay na po natin ang ating mga gulay. Yung mga gulay. So, kung mapapansin nyo po talaga kung aking yun lang po yan. Pinagsabay na sila. So, lalagyan po natin ng konting asin. Paminta. Ayan. Depende po sa style nyo ang pagluluto. Ano ho? Ayan. Lagyan po natin ng konting toyo. Konti lang po kasi para hindi siya umalat. Ayan. So, igisa po natin. Ano yan? Lagyan po natin ng oyster sauce. May mga nagluluto po. Depende po sa style niyo ha. Kung anong pagkakasunod-sunod po na inyong pagluluto. So, basta po ang mga ingredients ay nandyan. Huwag lang po i-overcook ang gulay. At saka ang hipon. Ayan. Nilagyan ko na po ng oyster sauce yan. Isang pack lang po na maliit kasi depende po sa dami. Dami po ng inyong niluluto, no? Lalagyan po natin ng konting tubig. Ako po naglalagay ng konting tubig. Kasi para po doon sa ating ano po, sa ating bihon. So, konti lang po yan. At i-ano lang po natin. Hintayin lang po natin mga 3 minutes. So, yan ay 3 minuto na po ang ating gulay. So, yan. Kumukulo na po siya. So, yan. May nagtitinda pa ng suso. Pabili na po tayo ng hipon. Dito po kasi malapit tayo sa dagat. So, at ilog at dagat po malapit. So, ang hipon po natin ay galing po ng Calatagan, Batangas. So, nasa Nasugbu, Batangas po tayo. Medyo 2 taon pa yung hipon galing sa ano. Kasi, mostly po dito ay dagat. So, may mga nahuhuli din hipon sa dala. Pero mas marami po sa Calatagan minsan ang gagaling. Yun. Malalaki talaga. Yan. So, ano na po natin? Set aside muna natin tong ating hipon, ating gulay. Yan. Para hindi siya ma-overcook. Yan. Pwede ko yung gumamit. Pwede po kayong gumamit ng kahit na anong klase ng bihon. Ano ho? Para bihon na brand na choice niyo. So, yan po. Iniwan ko po yung konting sabaw. At lalagay na po natin ang ating bihon. Babad ko lang po ng saglit sa konting tubig upang hindi po hindi po siya matigas at madali po siyang maluto yung ating bihon. So, haluin lang po natin. So, yan po. Okay na po yan. At lalagyan po natin ng konting asin. Paminta. Depende po na lang sa inyo ha kung ano ho ang inyong panlasa. Maalat po kayo or hindi, bahala na po kayo. Yan. So, yan.
Yun guys, ito okay na. Lalagay na po natin ang ating mga ingredients na. So, ito na po yung itlog. At saka yung ating kaninang ginisang chorizo belbao. So, haluin lang po natin. Ayan. Tapos ito po ang ating sinet aside na hipon, ating gulay. Ayan. Yung kanyang sauce. Halagay natin. Haluin lang po natin para nang sa ganun po ay maghalo po yung ating gulay doon sa ating bihon. Ayan. So, kaya ibang ingredients. Okay. Sarap naman ang luto ng pansit ni Mrs. Pansit ba? Bihon yan ha? Pansit pa rin to. Oh, wala na si Kakulot. Si Arvin na uli ito. Ipon, masarap. Kakain muna tayo ng niluto. Iba yung kanya. Kasi bumili siya sa bayan, doon na lang magluluto tayo dito. Ang tatay. Ay, ano? Ay, kain na tayo. Ay, wala ka naman. Ay, kain po. Kaya. So, hanggang dito na lang po at see you next vlog. Bye-bye. Diyan po at kumakain na po sila ng pansit. Sino kayang unang makakaubos? Kaya lang na. Sarap, sarap. Lasang pansit, lasang bihon. Hindi ako